Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Ang atin pong subject ngayon is all about 11 basic principles of graphic design layout. At dahil tayo po ay may course na digital arts, art and design ang pinag-alternate natin yung topic natin actually, and i-differentiate natin yung kaibahan ng graphic design at saka graphic art. Last time, we tackled about elements of design. At sino po sa inyo nakakaalala ng kahit magbigay tayo ng isang element, no? I-type natin sa comment section, or it's all about the fundamental principle naman ng atin pong pag-aaralan in graphic design. So, bilang introduction, let me read this. In graphic design and arts, there are 11 fundamental principles guide the creation of effective and visually appealing composition. So these principles serve as foundational tools for organizing and enhancing visual content. So kung gusto nating mag-convey ng isang message, napakahalaga nitong 11 fundamental principles na ito. So each principle plays a unique role. And sometimes, yung role na yon ay overlapping. No? Pero pwede nating i-distinguish talaga yung kanilang role sa isa't isa. So from establishing structure and guiding the viewer's eye to creating harmony and focus within a design, so together, they help designers communicate ideas clearly and aesthetically. So ensuring the design resonates with its audience. So para ma-convey ng mabuti at maayos yung gustong iparating ng isang artist or designer, kailangan nitong tinatawag na 11 fundamental principle. So before that, ito ay sa design, ano? I-differentiate muna natin yung graphic arts at saka graphic design. So ano ba pagkakaiba ng graphic arts at saka graphic design? So the difference of graphic design and graphic arts lies in their focus or application. Yung graphic arts is centered on creating original artwork, often for aesthetic or expressive. Yung purpose niya, expressive art nga eh. So it includes techniques like drawing, painting, printmaking, or even digital illustration, focusing in visual storytelling, may gusto kang ipahayag, and personal expression or anumang expression ang gusto mo. But it is mainly abstract at saka subjective. Kumbaga, wala siyang concrete na message, no? Bahala na kung ano yung interpretation ng tumitingin. Kaya nga art. Pero ang graphic design, it focus on the problem solving and communication. At kailangan clear yung communication na ikino-convey or gustong ipahayag ng designer. So it involves arranging visuals, typography, layout to convey a message effectively. And often for commercial purposes like branding, advertising, and marketing, kahit logo design. So graphic design often incorporates elements of graphic arts but prioritizes functionality and purpose over pure creativity. So this is concrete and objective. Kaya ang graphic design, to make the long story short, ito yung nababasa mo na mga posters kapag may mga event, sa mga wedding invitation, kung paano isinaayos yung invitation na yon, that is graphic design. Yung graphic arts, may message siya pero hindi siya concrete. It's all about the feelings, creating original, isang artwork pero walang date na nakalagay, hindi concrete yung message or absolute na may iisa lang talagang gustong ipahayag. So minsan depende sa interpreter or sa tumitingin or observer. So ito po, example natin. Sabi dito, designers are not artists. Galing ito sa Yuxin Taste na
page. So, kung i-swipe yan, ito yung lalabas. May dalawang tao. Isang lalaki, isang babae. Sabi niya, this is a masterpiece. Parang ito ay obra maestra. Ano ba sa Tagalog obra maestra? Parang yun, Espanyol ata yung obra maestra eh. So, this is a masterpiece. So, wala siyang concrete, absolute, and hindi siya objective. 'Di ba? Napaka-abstract, napaka-subjective. Kaya sabi ng babae, I don't get it. 'Di ba? I don't get it. Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba gusto niya i-express? Kasi hindi ito isang design. Ito ay isang art. So, because art is open to interpretation. Kahit sino pwede mag-interpret. But design is communicating a clear message. Kaya ang tawag ay problem solving. So, ang graphic design is problem solving. Ang graphic art is open to interpretation. Ang graphic design ay concrete and objective. Ang graphic art is subjective and abstract in form. So, ayan. Siguro naintindihan na natin yung kaibahan ng graphic art at saka graphic design. Okay po. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.